Hello guys, magandang araw sa inyo. It's Sunday ngayon. Siyempre pag Sunday, day off ko ngayon. Kasi ang schedule ko dun sa bike Imos ay Monday to Saturday. Tapos ang schedule ko yung oras from 9 AM hanggang 6 PM. Yan ang hapon or gabi, mga ganong oras no. Yan. Nandito ako dito sa pwesto na kung saan ako nagbablog dati nung ako lang mag-isa no. Yan dito sa lugar na to. Hindi ko na alam kung anong street to eh. Pero ano to sa ano pa rin to sa Vermosa. Yan, sa Vermosa lang dito sa Imos Cavite. So for this video naman po, share ko lang sa inyo kasi sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga bago lang sa channel ko. Nung November 24, tanda ko pa yung ano no, yung araw, tsaka yung oras pa noon eh. Mag-aalas 5 ng hapon noon. Na-aksidente kasi ako doon sa may Danghari kasi papunta sana ako noon ng Vermosa dito para mag-bike check, maghanap sana ako ng magba-bike checkan ng hapon. Yan, kasi hindi ako nakapunta ng umaga nung time na yon. Araw kasi ng Biyernes yun eh. Yan, mga November 24. Yan, na-aksidente ako dati. Yung detalye na yon nandun sa live streaming ko. One day after na ma-aksidente ako kasi nanggaling kasi pa ako nun sa Philippine Orthopedic Center. Kasi nga, ay si Adel, yan may ano, yung mate. Sige! Ayan, may video lang. Shoutout ka na. Shoutout po sa Team Espanya, Cavite. Ayan. Ayan, kasi nga, yun nga, magbablog kasi ako nun sa na-aksidente kasi ako eh. Para ako nasargo kasi ako ng motor nung time na yun eh. Nandito na ako sa left lane. Nasa left lane ako kasi nga nag-switch ako ng lane nun eh, kasi nga kakaliwa na ako eh. Kung kailan nag-switch lane na ako, tsaka ako natumbukan ng motor galing sa likuran ko. Kaya nagkaroon ako ng shoulder fracture, dislocate yung shoulder ko na may fracture pa. So ipapakita ko sa inyo yung x-ray ko doon sa galing sa Philippine Orthopedic Center. Yan. So syempre hindi ako pwede mag-bike noon kung kailan na magdi-December na yung time na yun eh. Hindi ako nag-bike simula hindi ako nag-ensayo pala simula nung November 24 kasi naka-sling pa ako nun eh. Natanggal lang yung sling ko siguro mga February, tapos nung March yata o April, basta mga ganung buwan yun, natanggal na yung sling ko. Tapos nag part time muna ako dun sa resort ng chewing ko sa Malolos, Bulacan, kaya napalipat ako sa Malolos eh. Yung mga time na yun hindi ako nakapag-vlog nun kasi nga yun nga, depressed kasi dun sa aksidente ko. Tapos kailangan ko magtrabaho nun sa Malolos, Bulacan nung time na yun. Dinala ko yung bike na yun pero yung bike ko nun walang aero bar kasi akala ko quit na ako sa training eh. Kaya dinala ko lang yung MC Tremor ko dun sa Malolos kasi nga pang ko lang yun, pambili-bili ko lang ng bike to palengke lang. Kasi nga bibili ako ng sadali lang Yan. Sige dito. Hihinig ka pa. Hihinig ka pa. Pasmato ka ba? Mas malala ka pa sa akin, ako nanginginig pero di masyado. Popost po yan? Ha? Popost. Popost ko. Kasi nagbablog ako ngayon i-share ko lang. Sabi na ikaw yun eh. Sige, ingat pre Yan, balik tayo dun sa nasa Bulacan ako siguro nasa Bulacan ako hanggang June of last year ng 2024. Ingat. Yan, June of 2024. Then inuwi ko rin yung bike ko. Kaso nga lang kailangan ko mag-apply na trabaho since nawala na ako source of income kasi nga kailangan ko na magtrabaho noon. Kailangan ko na maghanap ng trabaho noon dahil nga sa yung family business family business namin, yan medyo tumatagilid na. Tsaka syempre, hindi naman may kaliitan lang naman yung kinikita ko sa YouTube channel. So buti na lang na ni-refer ako ni Lester na open pala sa bike Imos na cashier, sales and cashier. Diyan lang sa may tapat lang ng Robinsons malapit lang dito sa Vermosa. Yan. Kaya yung mga time na yon hindi ako nakapag-bike nung yun nga mga buwan na yun
Nakapag-bike din sa Vermosa din, mga June, kaso nga lang, hindi naman ensayo, ride lang. Kasi nga, baka babalik ko lang. Tapos ano pa, nung natanggap ako sa bike, Imus, nag-training muna ako dun sa may San Pedro. Kaya yung bike ko, papuntang San Pedro, hindi dito sa Vermosa. Parang training na rin, in the sense na syempre, puro ahon doon. Kaso nga lang, matraffic kasi dun sa lugar na yun. So hindi ko pa kino-consider talaga as fully training talaga. Pang ano lang kasi yun, kino-consider ko lang yun as bike commute lang. Syempre natapat na pa ng tag-ulan, tapos nagba-vlog din ako nung time na yun. Tinatry ko kasing pagsabayin kasi nga sayang din, extra income din sana. Then nagsimula lang ako siguro mag-training talaga ng proper mga parang August na yata August o September ng 2024. Kasi nga nung nagkakababalik ko lang, gusto ko sanang i-loop yung yung dati ko niloop diyan, yung dumadaan pa ako diyan sa may Champions Loop sa may intersection. Dati kasi okay pa diyan. Nung kababalik ko nga lang diyan, nakita ko may humps na. Kasi nga daw marami na aksidente na nangyayari diyan. Mga sasakyan naman yun. Akala ko mga sasakyan naman yun. Tapos nung mga September, October, nilagyan na ng, bukod doon sa humps, nilagyan na rin ng parang pylon ba? Yung kulay orange. Tapos recently nagkaroon na rin ng traffic light diyan, pero hindi pa hindi pa rin operational. Pero soon magiging operational din. So nung magbabalik na ako talaga sa proper na ensayo, naghahanap ako ng bagong variation na loop dito sa Vermosa na hindi ako masyadong mai-interrupt, na hindi ko na madadaanan yung intersection doon, at saka din ako dadaan ng Lasal. Kasi dati iniensayo ko rin yung sa part ng Lasal Kaso nga lang, since na may pasok na dyan pag weekdays, marami nang sasakyan na dumadaan dyan. So yun nga, naghanap nga ako ng loop na bago dito sa Vermosa na masusustain ko yung interval ko. Mamaya share ko sa inyo kung anong interval na ginagawa ko lagi. Inirefer nga sa akin ni Arjun Limpius na yung niloop niya, tinatawag na kutsara loop. Yan, papakita ko sa inyo sa screen yung loop na yun. Doon sa loop na yun, mas maikli syempre yun kaysa doon sa niloop ko na dalawang variation. Yung kasama yung yung Champions Loop na may intersection, at saka mas maikli yung kaysa doon sa may Lasal at saka may promenade. Pero nung una nga parang parang ayoko pa nung time na yun kasi nga maikli. Ayoko kasi maikling loop, gusto ko mahaba. Pero nung tinry ko, maganda in the sense na konti lang yung interruption, tapos mas na-maintain ko yung talagang preferred position ko, which is yung time trial position, kasi nga naka-aero bars yung MTB ko. Naka time trial setup yan. So nagtry ako mag-laps dyan. Siyempre ang ginamit ko talaga interval hanggang ngayon is zone 4. Yung zone 4, yan yung threshold na interval. So meron na akong video niyan kasi nga yung marami kasing interval sa cycling, hindi lang yung sprint. From zone 2 to zone 7 yan. Yan, mga intervals yan. Ang ginagamit ko talaga zone 4 kasi yan ang interval ko na pang time trial. Kasi ang zone 4 from 10 minutes hanggang 60 minutes. Yan yung threshold interval. Pero hindi ko nagagamit talaga yung interval ko na fully na 1 hour kasi nga may pasok kasi ako ng 9 o'clock. So limitado ako sa oras. So nung time na yon, since na baksak pa yung fitness level ko, ang nagagawa ko lang na interval na laps dito, 3 ikot lang sa Vermosa. Yung sa spoon loop sa Vermosa, kasi nga ang isang loop dyan is only mahigit 7 kilometers lang. Yan, hindi katulad dun sa dati kong loop na 8 kilometers at 12 kilometers. Nung unang attempt ko ng zone 4 ko, ang tagal ng zone, ang baba ng average speed ko. Nag-average speed lang ako ng 33. Sobrang baba kasi yung dati ko nung bago maaksidente nung nung time na yon, nag-average speed ako ng ang PR ko 36 sa Strava 36.4. Na yung yung MC Tremor ko, nagtitimbang na lang yan dati ng 8.67 kilograms kasi magaan parts ang nilagay ko doon, lalo na yung gulong. Kasi yung gulong nakakabit dito nung nag-PR ako dati dyan sa Vermosa,
was Continental Speed King at saka yung ano, yung Tubolito na TPU inner tube. Ngayon kasi ano na lang 'to eh. Maxis welterweight na lang 'to na ordinary tubes lang eh. Mas mabigat 'yon, di hamak. Kaysa dun sa Tubolito at saka naka Continental contact urban na kasi ang habol ko ngayon dito durability kasi nga napakaganda nitong gulong na to pang araw-araw. Yung Speed King kasi mabilis, yung Speed King kasi magana so ano, parang alangan sa durability. Durable din pero hindi hindi sindurable nito. Yan. Yan, yung nag-PR nga ako dati 36.4 sa 3 laps ko dun sa dati ko loop na ano naman 24 kilometers kasi nga 8 kilometers lang. Yun nga, nag-33 lang ako. Nag-33 lang ako siguro mga September yun eh. Mga September siguro yun. Nag-33 average speed. Nag-average lang ako ng 30. Mababa yung aking power output pa. Hindi pa, malayo-malayo pa doon sa dati kong PR na power output na nagagawa ko dati. Then, mga siyempre, sinipag ako mag-ensayo. Kaya yun nga lang, medyo nasa-sacrifice ko na yung pagbablog ko. Kaya napansin nyo, wala akong konti lang yung vlog ko dahil nga ang focus ko ngayon, may balik yung dati ko, sana may balik ko yung dati kong fitness level na katulad nung 2023. Tsaka yung trabaho ko kasi, syempre syempre nag-expect din sila, syempre tinanggap nila ako. So kailangan ko mag-perform na maayos dun sa trabaho ko sa Imus sa bike Imus. Yan, so yun nga, awa naman Diyos na medyo bumabalik na nung nitong January lang. Siguro siguro nung Webes ba yun o parang Webes yata yun eh. Nag-PR ako sa spool loop na bago. Yung 22 km mahigit na time trial ko. Nag-average na ng 36.1. Na yung bike ko, ang timbang kasi nito 9.1. So mas mabigat to ng halos kalahating kilo kaysa dun sa 8.67 ko dati na MC Tremor ko. So sa palagay ko na mahahabol, kung hindi ko nahabol, malapit na mahabol yung yung aking dating fitness level. Kasi hindi na umaabot sa 40 minutes yung threshold ko na interval eh. Mahigit 30 minutes na lang. Yan, kasi mahigit 30 minutes kasi yung aking 3 laps ngayon recently dyan sa Bermosa eh. Yan. So yun nga ang ensayo ko lagi at magiging yun na rin lagi ang permanent kong Dati kasi nung nasa Dangray na ako bukod sa zone 4, sumasalit dati ako ng crit na sa Dangray na noon kaya sumisingit din ako ng mga pang-crit na interval yung zone 5, 6 and 7. Yan. Ang insight ko kasi sa crit dati, sumasali talaga ako sa mga tune-up races nun sa Dangray na nun. Yun ang ginawa ko nun para ma-develop yung yung mga intervals na ginagamit sa crit eh. Pero since na hindi na ako sumasali ng crit, ang bread and butter ko talaga since na dati pa is zone 4 na threshold. Yan. So sa mga matagal nang huminto sa pagbabike, malamang yan din ang para sa akin yun ang ire-recommend ko zone 4. Lalo na sa mga walang time mag zone 2 tsaka zone 3. Yung may pasok sa trabaho kasi nga ang ideal talaga parang para yung endurance nyo. Yun nga, yung zone 2 tsaka zone 3 sa pangmatagalang interval, mababa intensity pero mahabang interval kasi nga lang time consuming naman. Sa katulad ko may pasok tapos may ginagawa pa sa bahay, hindi ko na magagawang mag-zone kahit man lang zone 3 kasi yung zone 3 ko kasi 2 to 3 hours ang zone 3 ko eh. Dati sa Dangray na nung kontrolado pa yung oras ko eh. Kasi nga may family business kami. Ngayon may trabaho na, napaka-limited na yung oras ko. Yung zone 4 na yun na ginagamit ko na-improve naman at yung kasing zone 4 na yun beneficial din yun kapag maglo-long ride ako. Kasi nga dati di ba naglo-long ride dati ako sa La Union, sa Banahaw Loop, yan, nakita niyo naman yung mga vlog ko dati. Wala naman ako masyadong ensayo ng ng mga mahahabang intervals nun na zone 2 tsaka zone 3 nung time na yun. Ang ginagamit ko talaga zone 4 eh. Dapat kasi ang zone 4, pag iniinisa niyo yung zone 4, kailangan ikaw lang mag-isa.
Hindi pwedeng lagi kang sa ano, tutok na tutok sa grupo kasi nga hindi mo malalaman yung talagang lakas mo kapag nakatutok ka. Kasi pag nakatutok ka, makakatibid ka ng 30 to 40%. Kailangan talaga ikaw mag-isa para matuto ka rin mag-pacing mag-isa. Malaman mo yung kaya mong pacing. Kasi pag nasa loob ka ng grupo, pacing ng ano yun pacing na nasa harapan yun Sumusunod ka lang sa pacing na yun, mas madali. Mas madali lang kasi pag nakatutok ka Kunwari, nagpe-pacing yung nasa harapan ng 35 o 40. Yung 35 to 40 mo na pacing, hindi talaga yun ang effort mo na 100%. 60 ano lang yun, 60 to 70% lang. Pero kung gagawin mo yun na ikaw mag-isa, sigurado mas mababa yun. Kasi may wind resistance na hindi katulad pag nasa loob ng grupo. Kaya kailangan gawin mo yon yung zone 4 na yon na ikaw lang mag-isa. Yan, parang parang time trial lang ang gagawin mo, time trial type ang gagawin mong inside. Yun. Yun ang ginagawa ko kahit na hindi ako nag-ensayo ng pang long ride. Nakaka-long ride pa rin ako ng mabilis kasi nga ang ginagamit ko zone 4. Kaya para sa akin, yan yung aking universal na interval, yung zone 4 na threshold intervals. Na from 10 minutes to 60 minutes. Ngayon kasi ang zone 4 ko na lang, mahigit 30 minutes na lang kasi nga kulang ako sa oras. Yan. So hanggang dito na lang. Pasensya na medyo napahaba yung aking video. Pauwi na rin ako kasi nga galing din ako Villar City. So maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Hanggang sa maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.